Good afternoon. Jose Potasio E. Alonzo Mercado, ang tunay na pangalan ng bayani si Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal is one of the most influential men in our country. He possesses a patriotic manner, and at the same time, he is also a good novelist. Noli Me Tangere or Touch Me Not ang nagpamulat sa atin sa katotohanan ng pagkapantay-pantay. Mga kapamilya, samahan niyo ako sa pagbukat at pag-ungkat ng makasaysayang libro ng Noli Me Tangere. Tara, usap tayo, ito ang The Bottom Line. Good afternoon, The Bottom Liners. Welcome to The Bottom Line. Good afternoon, Tita Paz. So today, alam niyo naman that we will gonna meet one of our historians. Iuungkat natin ang story ng Noli Me Tangere, the correlation of Noli Me Tangere to Rizal's life. So, as you, yung mga estudyante ng University of the Metro Concepcion, ano ba ang mga katanungan na pumabalot sa inyong mga isipan? How can we consider to enlighten most or each Filipino to create freedom? Furthermore, the question for Noli Me Tangere, ano po mga katanungan ng gusto mo? I just want to ask you, how does Noli Me Tangere relate to the Filipino people in this generation? And that how was that again? Yung How does Noli Me Tangere relate to the people, Filipino people in this generation? of course, yung katanungan na relate, di ba, would simplify, gather, and information. Ano nga ba ang tumong ng pagbigay ng Noli Me Tangere bilang isang ang gabay o the sea of human being to whatever he saw in the reality. Yun nga yung mga point natin, diba, bilang mga mambabasa, yung mga nobela. We would like to emphasize the point of how that would be able to relate in our near future. Tama nga naman. Para naman sa akin, ang katanungan ko ay para sa ating guest. Ang katanungan ko ay, paano niya ipapakita ang kanyang malasakit sa kanyang kapwa Pilipino dahil kung si Rizal naman ay sa pamamagitan ng pagsulat, gusto ko lang malaman kung sa anong paraan din niya ipapakita ang kanyang pamalasakit. Story in our guest. Yung pag-relate. Oo nga naman, di ba? If he was actually reading the entire novel of the Noli Me Tangere, would be able to reflect on the person who's reading the novel. Of course, malalaman natin yun, di ba? Maitatanong natin yun later. Ano po mga katanungan gusto niyo pang i-add for that we would be able to know yung mga capabilities at saka yung mga bagay-bagay within the story Noli Me Tangere? Tama ka nga. Para sa akin, gusto ko lang malaman kung ano din ang mga emosyong umiiral kay Ibarra noong nalaman niyang ang bangkay ng kanyang ama ay nawala. At para sa kanya, may kinalaman ang mga Spanish friar o mga priest sa pagkawala ng bangkay ng kanyang ama. Ito nga ay patungkol nung pagpatay, pagkuha ng bangkay ni Padre Damaso at ikinagalit nito. Tungkol nga ba sa, ano nga yung kinakagalit ni Padre Damaso sa pamilya ni Ibarra? Ito ang mga pagkatanungan na pwede nating maihahambing sa story ng Noli Me Tangere. Dito malalaman na natin sa ating konversasyon, sa katanungan na maibibigay natin sa ating historian. Ngayon, masisiwalat na natin ang katanungan na ibinigay ng ating mga estudyante sa University of the Immaculate Conception. Kapamilya, atin na pong malalaman ng mga kasagutan sa katanungan ng mga estudyante ng University of the Immaculate Conception. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jano Alambay. Ang maraming mga katanungan ng mga estudyante nito patungkol nga sa librong na isulat ni Mr. Rizal, ito ang Noli Me Tangere. Pwede mo ba kami bigyan ng kaunting direksyon nitong librong ito?
Actually, ang No Limitang Rey is all about what happened to the Spanish time during Rizal. Then, No Limitang Rey, it tackles about what is the real issue in that time, like um, Spanish friars getting to um, non-moral acts, parang salungat din sa mga turo ng simbahan. At saka, dito rin malalaman na kung ano yung kaibahan ng mga Pilipino at saka yung mga merong dugong mahal. Tama nga yung mga question na yun. Actually, yung sa story ng Noli Me Tangere, Rizal thought that being Ibarra is eye to see the realities between kung ano ang nangyayari sa hindi pagkapantay-pantay ng mga Pilipino at saka dun sa mga mamiyamang Spaniard. Of course, relatively nangyari kay Rizal ito yung nag-aral siya sa USC, di ba? Yes, yung nag-aaral siya sa USC, doon naranasan niya yung parang discrimination between yung mga mayayaman na Spaniards at saka yung mga Anglicang Pilipino lamang. Kasi parang gumagawa na sila ng sariling grupo si Rizal mismo kasi parang napil nila na malayo na talaga yung agwat nila sa mga Spaniards. At actually yung mga pare mismo parang parang nilalagyan nila ng border between Spaniards na students at saka yung Filipino students. Tungkol nga doon sa story yun, with regards to the Noli Me Tangere, bilang si Ibarra, ano pa yung rason na ikinagalit ni Padre Damaso sa pamilya ni Ibarra sapagkat si Padre Damaso ay isa lamang Itong action ng isang pari na katulad nga ng sinabi mo na ito ay pinulungan ng kanyang ama ni Ibarra, pero ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay it changed his perception, pero kinagalit niya ito at ayaw niyang nagiging masaya ang pamilyang Ibarra. Base doon sa kwento, nagalit talaga si Crisostomo Ibarra sa kabila ng pagpapakain kay Padre Damaso at pagtanggap ng maluwag na kanilang kalooban sa kanilang bahay. May gana pa itong tumawa sa loob mismo ng bahay nila Ibarra na parang wala bang nangyari sa kanyang tatay na sobrang niya ikagalit at yung parang na-trigger yung anger niya at saka muntik na niya mapatay si Padre Damaso. Yun nga, within the story, nasabi ni Ibarra ang realization niya at ang kinagalit niya pa ito ay yung kinuha ang kanyang bangkay ng kanyang ama at itinapon sa lake. At ito ay tinapon sa ilog. Ano po ba mga karangdangan na tuition at mga pananaw ng Ibarra patungkol sa nangyaring ito? Yung sa nalaman ni Ibarra na tinapon lang sa ilog yung bangkay ng kanyang tatay, ang sinabi kasi sa kanya, ililipat lang yun sa ibang sementeryo. Pero hindi niya alam na tinapon na pala yung ilog at parang nawala yung respeto sa kanyang tatay na yung tatay niya mismo ay parang may mataas na katungkulan sa kanilang parang society. Yung parang mabait na tao yung tatay niya tapos nawalan sa kanyang tatay. Further question, paano nalaman ni Maria Clara na ito si Padre Damaso at kanyang ama? Actually, ang una nakaalam na tatay ni Maria Clara si Padre Damaso ay si Ibarra. Kasi siya mismo parang nabasa niya mismo yung sulat na ang tatay pala ni Maria Clara si Padre Damaso. At yung time na yun ay yung last na pagpunta ni Ibarra sa bahay nila Maria Clara. Patungkol dun sa nangyaring pagtungkab ni Ibarra kay Padre Damaso at siya nga ay nakulong, sinong tumulong kay Ibarra para makawala sa mga Guardia Civil? Ang tumulong mismo kay Crisostomo Ibarra kay si Elias. Si Elias kasi ay parang
yung kaibigan na matalik na kaibigan ko sa Sumay Bara na mismo si Elias mismo gusto na mag gumawa ng aksyon para mapigilan na yung mga kawalang-iyaan na ginawa ng mga trials, mga trials. Tapos, si Elias, tinulungan ni Elias yung Sumay Bara makawalan ng mga guardia civil. At yun nga na, sumakay sila sa bangka at sumawag sila sa ilog. Pero, nung time na yun, hinahabol sila ng mga guardia civil at binagbabarin sila at natamaan niya si Elias doon. Kasi Elias tumalong sa bangka para malito yung mga guardia civil kung sino ang kanilang huli. Pero si Elias pumunta sa tabing ilog at doon nakita niya yung anak ni Tita na si Basilio, kasi si Christine ay patay na. Si Basilio ay umiiyak sa bangkay ng kanyang nanay. At si Elias ay humingi ng paintulot kay Basilio na kung pwede lang ay gawain din siya ng parang puntol niya at magsunod din sa Sa ganung paraan ay may oras sa Ibarra na makawala sa mga guardia civil. Tama nga rin. We have our guests from the University of the Immaculate Conception, the students of the teacher, and they're asking further questions with behalf of what is the connectivity and the realization within the Noli Me Tangere. So yung mga katanungan lamang ito. Number one is, how does Noli Me Tangere relate to life of the Filipino people in this generation? Actually, nakaka-relate naman yung this generation about Noli Me Tangere kasi marami ng mga dayuhan na pumupunta dito sa Pilipinas at saka yung mga parabang merong hindi pagkapantay-pantay, yung bang mas binibigyan nilang pansin yung mga turista kaysa yung mga Pilipino mismo na mga dukha na nandyan lang sa tabi-tabi, yung bayo. Hindi, yung pananaw mismo ng ating gobyerno ay pera lamang at para okay naman yung gusto nila na mag-improve yung tourism natin sa Pilipinas through ng mga foreigners, pero sana pagbigyan din nila ng pansin yung mga taong walang bahay. Yun lang, para panatiliin lang nila yung equality sa atin. Ito ay huling katanungan. Isang pananaw lamang sa iyo bilang isang historian, pananaw lamang ng pagsusulat ni Rizal patungkol sa Noli Me Tangere bilang ito ay pagkapantay-pantay. Sa iyong naiisip bilang, of course, studying the entire novel of Noli Me Tangere, sa huling kwento ni Ibarra, ano ang kanyang natuklasan at ano ang nabago sa kanyang buhay? Yung about sa question mo yung parang end ng novel. Si Maria Clara ay pumunta at naging madre bilang promise niya kay Cristo Ibarra na hindi na magmahal at iba. Saka yung si Padre Salve ay umalis at iniwan ang San Diego Parish at si Padre Damas ay umalis din at natagpuan nilang patay pagka next morning. Patay siya. Dahil si Kapitan Tiago ay isang respetadong tao na yung kapangyarihan niya at yung kayamanan niya ay parang nawala lang kasi naging addict siya sa opium. At si Victorina ay naging parang malabo din yung mata niya. Dahil Don Tiburcio, naging pareho na sila na parang matatanda na. Then, yun nga, si Maria Clara ay merong nag-confess sa kanya ng pagmamahal at yun ay si Linapes na pagkalaw na namatay at binurol sa pako sa Victoria. Yun nga, nagtatapos ang Noli Me Tangere. Maraming salamat, Ginoong Gano, sa pagbigay ng